Okay, bago ko simulan ng klase, pulutin mga basura sa paligid. And 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At bumalik na kayo sa inyong upuan. I request KZ para sa pagdadasal sa hapon na ito. Amen. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon. Maaari na kayong magsiupo. Okay? Meron bang lumiban sa ngayong hapon? Okay? Okay, bago ko simulan ang aking talakayan, ano ang ating talakayan noong nakaraang araw? Okay, Miss Kiara, ano ang ating talakayan noong nakaraang araw? Okay, very good, tungkol sa teorya ng mga wika. Kung saan ang ating mga wika, nalaman natin kung saan o anong teorya ang ating wika. At be mindful na at ito lamang ay mga haka-haka. Hindi natin alam kung ito ay makatotohanan o hindi. Okay. Meron akong ipapagawa na activity sa inyo. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Bago ko kayo hahatiin, ano nga ba ang ating gagawin? Ngayon ay dalawang grupo pupunta sa akin at meron akong ipapabasa or ipapakita na picture sa inyo at yun yung gagawin ninyo. Ang tinatawag nito ay paint me a picture. Kung ano, halimbawa, nagtatrabaho, ano ang ginagawa ng pagtatrabaho? Ngayon ay i-act ninyo ito. At walang dialogue, parang picture lamang. Okay. Start counting. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. 1 sa kaliwa, group 2 sa kanan. Pumili ng representative, pumunta na sa harapan. Okay, ready? And 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ang nakakuha ng tamang sagot ay ang group 1. Ito ay ang ina or ilaw ng tahanan. Maaari pa kayong humabol group 2. Okay, another representative, pumunta na sa harapan. And ready? 1, 4, 3, 2, 1. Ang nakakuha ng tamang sagot ay ang group 2. Pag-aaral o ang pagsusunog ng kilay. Okay, representative, come in front. 5, 4, 3, 2, 1. Ang nakakuha ng tamang sagot ay ang group 1. Palakpakan! Ang tamang sagot ay ang ama o haligi ng tahanan. Panghuli, sino kaya ang mananalo? Representative, pumunta na sa harapan. Ready? And 5, 4, 3, 2, 1. Group 2 ang nakakuha ng tamang sagot. Ito ay ang pagtatrabaho o magbanat ng buto. Palakpakan! Lahat ay nanalo ay nakakuha ng parehang puntos. Palakpakan! Magtatawag ako ng estudyante ngayon. Ang gagawin, para hindi matawag, ay sasabihin ko kapag pula, ay tatayo. Kapag puti naman, ay uupo. Kung sino yung mahuli, ay siyang sasagot sa aking mga katanungan. Okay, ready? Sa pula, sa puti, sa pula, sa puti. Ay, April, ikaw ang nahuli. Sagutin mo ang aking tanong ngayon. Santo, ano ang nakikita mo sa aktibidad natin ngayong hapon na ito?
Okay, very good, very fun. Merong mga hindi kayo pamilyar na mga words. Okay, pwede rin. Ngayon ay pag-uusapan natin yan. Kung bakit may mga pamilyar tayong mga words na hindi natin alam. O di kaya alam natin. Okay, another. Sa pula, sa puti. Sa pula, sa puti. Casey, ikaw ang nahuli. Sagutin mo ang aking tanong. Sa iyong palagay, ano ang ating magiging topic sa hapon na ito? Okay, ito ay ang antas ng wika. Okay, very palakpakan. So, sa talakayin ko ngayon ay sa loob ng 55 minutes, 85% ng mga mag-aaral ay inaasahang una ay nailalahad ang mga antas ng wika. Pangalawa, nababatid ang kahalagahan ng antas ng wika at ang panghuli ay nakakagawa ng eksena na ginagamitan ng iba't ibang antas ng wika. Ano ang dalawang uri ng antas ng wika? Okay, Avril? Very good. Ito ang formal at di-formal. Okay. Ang pangalawa ay ano ang balbal? Ang balbal ay ito ay ang maliit na antas ng wika. Magbigay ng halimbawa, Kizzy. Very good. Irma. Ano pa? Erpat. Sige, ano pa? Lispo. Yan ay mga halimbawa ng balbal na wika. Ngayon naman ay ang kolokyal. Ano ibig sabihin ng kolokyal, Kiara? Very good. Ang kolokyal ay ito mga pinaikling pangungusap. Ito ay karaniwan natin ginagamit sa text. Halimbawa dito, kailan? Ang kailan ay nagiging kailan. Ano pa? Meron. Nagiging meron. Ano pa? Saan? Nagiging san. Ano pa? Ano pa? Yun lang? Okay. Ngayon naman, ano ang lalawiganin? Kiara, ano ang lalawiganin? Okay. Another one. Okay. Ang lalawiganin ay ito ay ginagamit natin sa part. Ngayon sa lalawiganin. Ano ang lalawiganin? Okay? Very good. Ang lalawiganin ay ito yung ginagamit na salita sa particular na lugar. Ano ang halimbawa nito? Okay, tama. Maganda. Maganda ay sa Tagalog. Sa Manila. Guwapa. Ano ang guwapa? Sa Cebuano. Bisaya. Halimbawa, ano ang balita? Diba? Sa Tagalog iyon. Kung sa Bisaya, unsay balita karon. Okay. Mauna ang example sa lalawiganin. Kapag sinasabi naman natin pambansa, ano ang pambansa? Okay. Karaniwang ginagamit ng tao. Halimbawa, pisara, lamesa, upuan. Ano pa? Ano pa? Board, lapis. Yan ay ang pambansa ay karaniwang ginagamit ng tao at naiintindihan ng lahat. Okay, next, ang pampanitikan. Ano ang ibig sabihin ng pampanitikan? Okay, very good. Ang pampanitikan, ito ay ginagamit natin sa mga malalim o makulay o masining. Halimbawa, di ba mga tinatagong mga words na ginagamit sa panunulat sa panahong iyon. Halimbawa,
sa magsunog ng kilay. Di ba ang magsunog ng kilay ay ano ibig sabihin nito? Oh, very good. Ibig sabihin nito mag-aral ng mabuti. Ano pa? Ilaw ng tahanan. Ano ibig sabihin? Ina. Haligi ng tahanan. Tatay. Kapag sinasabi natin ina, ito ay ang pambansa. Kapag ama naman, ginagamit natin ito sa pambansa. Dahil ito ay karaniwang ginagamit ng tao. Ano pa? Ano pang halimbawa ng pampanitikan? Anyone? Meron pa ba? Ano pa? Magbanat ng buto. Very good. Ano magbanat ng buto? Magtrabaho ng mabuti. Okay. Ano ibig pa? Ano pa? Ano yun? Sumasakabilang buhay. Ano ibig sabihin ng sumasakabilang buhay? I mean, sumasakabilang buhay. Ito ay namatay na. Okay, very good. Palakpakan. Ang wika ay may doong dalawa. Ito ay ang informal at ang formal. Kapag sinasabi nitong informal, sa ilalim nito ay ang balbal, kolokyal at lalawiganin. Bakit natin sinasabi na informal ang balbal, kolokyal at lalawiganin? Dahil halimbawa, kapag sinabihan ko ba si mama ng isang anong magiging reaksyon? Diba? Magagalit. Dahil hindi siya naaayon sa, iba't hindi siya karaniwang ginagamit sa mga tao. Kapag sinasabi ko bang yours, imuhang amahan, kung sa reaction sa imong amahan, masuk ko. Tingano bayot na na. Diba? Kolokyal. Pag magsulat ba daw mga essay, ato bang kailangan ba kailan, magiging kailan ba? Therefore, hindi siya formal. Dahil ang formal, ito yung mga kailan, mga nasaan, complete ang pagkakabaybay. Dahil sa kolokyal ay hindi ito kumpleto, diba? Kumbaga ginagamit natin sa text. Yon. Ngayon naman ay ang formal. Kapag sinasabi natin formal, ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Naiintindihan ng lahat. Halimbawa ng mesa, naiintindihan ng lahat. Mga gamit, pag-aaral, guro, naiintindihan ng lahat. Lahat ito ay ginagamit. Pag pampanitikan naman, ay itong isang formal na pamamaraan ng pagsulat ng mga makukulay, masining, at ano pa, ginagamit natin ito sa pagsusulat. Kapag sinasabi naman nating formal, ito yung mga pambansa. Ano nga ba ang pambansa ay naiintindihan ng lahat, pati guro, mga ina ninyo, mga kapatid ninyo. Halimbawa, mesa, naiintindihan ng lahat, pintuan, ano pa, papel, lapis. Yun yung mga halimbawa sa pambansa. Lahat tayo ay nakakaintindi at karaniwang ginagamit. Panghuli naman ay ang pampanitikan. Ito ay din tinatawag na formal dahil ginagamit natin ito sa pagsusulat ng mga sanaysay. Nilalagyan natin ito ng mga makukulay na words, mga masini, mga hidden words, mga flowering words. So ito yung halimbawa ng pampanitikan. Nakuha ba? Nakuha ba? Okay, very good. Nakuha ng lahat. Since marami na nagsasabi na naiintindihan ninyong lahat, ngayon ay dapat papatunayan ninyo yan sa pamamagitan ng gagawin nating activity ngayon. Tatawag ako ng dalawang estudyante, tagdadalawa, pupunta sa harapan at lalaruin itong hinanda kong activity. Dito ko makikita kung meron ba talaga kayong natutunan. Okay. Pair with April and Kiara, pumunta kayo dito sa harap. Sige, mga mechanics ng game.
ay ibig sabihin ng game. So, ang ibig sabihin ng laro na ito ay ang pitik bulaga. Kapag sinasabi nating pitik bulaga, magtatawag ako ng dalawang estudyante. Meron tayong 4 na hand signal. Kapag ang A ganito, ang B ganito, 2, at ang C naman ay ganito. At ang D ay yan. Pero, pag bago nyo gagawin yan ay ang isang grupo ay pipikit muna at pipintikin at pagtapos ng pintikin, tatanggalin ang kamay. At kung magkapareho kayo ng hand signal, ibig sabihin ko yan ang tamang sagot, meron kayong 5 points. Kung wala naman, hindi kayo pareho, maaari pa kayong, meron pa kayong 2 chance na gagawin. Iyon. Dapat pareho kayo ng hand signal. At kung pareho kayo ng hand signal, tama dapat ang iyong sagot. Nakuha ba? Nakuha, class? Okay, proceed. Babasahin ko yung question at doon na kayo Okay, number 1 question. Wika ang ginagamit sa kalye. A. Balbal. B. Kolokyal. C. Lalawiganin. D. Pambansa. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hindi parehas. Meron pa kayong second chance. Okay, in 3, 2, 1. A. Tama ba ang A? Tama ba? Ang tamang sagot ay A. Very good. Palakpakan. Kayo ay may 5 puntos. Next group. Casey and Grace. Okay, pumunta na sa harapan. Casey and Grace, pumunta na dito sa harapan para sa ikalawang question. Gayon pa rin ang gagawin. Number 2 question. Karaniwang wikang ginagamit sa pakikipagtalastasan. A. Lalawiganin. B. Kolokyal. C. Pampanitikan. Or D. Balbal. Ano ang tamang sagot? Tama ba ang C? Mali. Another second chance. In 3, 2, 1. Okay, tama ba ang sagot na B? Tama. Meron kayong 5 points. Palakpakan. Okay? Ang ka-pair is Gian and Rebrem. Ganun pa rin. Ang meron akong sabihin sa iyo. Ang halimbawang salita dito ay meron. Ano ang tamang sagot? A. Balbal. B. Kolokyal. C. Lalawiganin. At D. Pambansa. Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang sagot? Ay tama. Ang tamang sagot ay kolokyal. Very good. May 5 points kayong lahat. At ang kasunod. Okay, next group. Ang galing sumayaw ng sikyo. Ang halimbawang word dito ay ang sikyo. Ano ang sikyo? A. Balbal. B. Kolokyal. C. Lalawiganin. Or D. Pambansa. Ano ito? In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tama ang sagot ay balbal. Very good. Next question. Meron pa ba? I think, okay, ito na ang panghuli. Okay, next group. Panghuling grupo. Ang salitang bale na salitang kapampangan na nanguhulog ang bahay ay nabibilang sa anong antas ng wika? A. Balbal. B. Lalawiganin. C. Pambansa. Or D. Pampanitikan. In 5, 4, 3, 2,
1. Very good. Ang tamang sagot ay B. Lalawiganin. Okay, very good. Meron pa ba? Okay, wala na. Lahat ay nakakaintindi, dahil lahat ay nakakuha ng puntos. Palakpakan ng inyong mga sarili. Since nakuha na ng lahat ninyo, maaari ba kayong kumuha ng kalahating papel at meron kayo sasagutan sa loob lamang ng 5 minuto. So, babasahin ko ang panuto. Sa kalahating papel, sagutin ang mga sumusunod. Panuto, tukuyin ito. Kung ito ba'y kolokyal, balbal, lalawiganin, pambansa o pampanitikan. Okay, ready your papers? Okay. 5 minutes lamang. Okay. Tapos na ba? Okay, exchange paper in your seatmates. 5 minutes to exchange your paper. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Anong tamang sagot na number 1? Hindi. Ano ito? Ito ay pambansa dahil ginagamit natin ito. Pangalawa, lodi. Ano lodi? Ito ay balbal dahil hindi ito karaniwang ginagamit. Ito ay informal dahil grupo lamang ang makakaintindi ng word or salita na ito. Pangatlo, ama. Ito ay pambansa. Ang ama ay pambansa dahil ginagamit din ito natin sa pang-araw-araw. Pang-apat, ito ay ang dangal. Ang dangal ito ay lalawiganin. Okay, very good. Panghuli ay ang ilaw ng tahanan. Ano ang ilaw ng tahanan? Ito ay ang ina. Ano ito? Ito ay pampanitikan. Okay, very good. Palakpakan niyo yung mga sarili. Since bago tayo matapos ngayong hapon na ito, meron tayong takdang aralin na ipapasa ngayong bukas. Bukas na ipapasa ang aralin na ito. So sa kalahating papel, magsasaliksik ng mga pahayag o dialogue na may mga antas ng wika at gagawa ng bagong pangungusap. Isulat ito sa one whole. Kailan ito ipapasa? Bukas. Nakuha ba? Saan isusulat? Sa one whole. Okay. Yun lamang sa hapon na ito. Paalam, class. Paalam at maraming salamat.